mararating niya yon kung hindi siya magpapaapekto sa mga tulad mo na mema, na puro nega. Hindi ka namin kailangan ngayon, especially may pandemic, may COVID. Okay? What's up guys? Nagbabalik po si Andoy. Welcome sa pinakabago nating video and ngayon, isa po itong reaction/review video ng isang kanta na lumabas nitong mga nakaraang linggo lang. Now, alam ko matagal akong nawala dito sa YouTube. Nagpahinga ako ng konti. I had to rethink some things about my channel. Nag-focus muna ako sa ibang mga bagay na kailangan ko tutukan. Pero ngayon, nagbabalik po ako. Now, alam na ninyo siguro, hindi ko po ugali na mag-review ng mga kanta dahil lang sikat o kilala ang kumanta o dahil bago. Pero itong kantang Hate, napakarami ng hate na natanggap. And gusto ko lang sabihin din kung ano yung opinion ko tungkol dito sa kanta at tungkol sa mga issue na nakapalibot dito. Ang day job ko po, isa akong radio DJ for 10 years na. Dahil po sa aking trabaho, it's also my duty to listen to songs and figure out kung papatok ba yung mga kantang ito o hindi. So, wag na nating patagalin to, wag na nating pahabain. Ako po si Andoy and this is my review and reaction video of the song Hate by Michael Pacquiao. Alright, initial thoughts. First things first. Chorus, yung umpisa, obviously. And maganda din naman yung pagkakasulat ng lyrics. Alam niyo yun? Kasi pag gumagawa ng lyrics, especially pag rap, yung pinakamahirap na part, yung number one, yung pag-flow ng lyrics mo sa melody o sa rhythm ng kanta. Pangalawa, ay yung paghanap ng mga salita na smooth lang sa dila. Yung hindi mo kailangan tumalon-talon from every syllable na mahihirapan kang sabihin. Kumbaga parang ano siya, parang magiging tongue twister siya kumbaga. So, dito sa umpisa pa lang maganda na. I'm messing it up and I'm making this rhyme. Popping the people, be shooting the dime. Making the heat with it coming alive. Feeling alive, innocent people be riding on time. Rioting voices. Teka. Alright. Nararamdaman ko yung nervyos ng bata. Alam mo yung nako-conscious pa siya sa sarili niya. But he's what? Ilang taon na ba to? 18? 19? Nakalimutan ko na kung ilang taon na si Michael Pacquiao. But the thing is, may mga nagsabi sa akin na mga kilala ko na yung initial impression nila sa kantang to ay parang hilaw. So anong ibig sabihin ng hilaw? Pag-uusapan natin yan mamaya. Tapusin ko muna to. So that they be heard, coming off history that is absurd. Gonna beg for more, gonna ride my horse, gonna serve my drink. Told you so, I'll make you think. Okay. Gonna lie. Ito yung part na sinabi ng mga kaibigan ko na parang tinatamad si Michael. Sige, tapusin muna natin to. Gonna make my friends, gonna love my way, gonna make you go insane. I don't wanna play with me, no way. Got these chains up on my face, writing on a line, no pain, no gain. Alright. So, I understand. Maganda sana yung kanta, you know? I'm not saying pangit ang kanta. Maganda sana yung kanta. It's just that, siguro dahil sa setting, kung nasaan siya, yung kakulangan pa niya sa exposure and experience sa harap ng camera, medyo nagpipigil siya eh. Alam mo yun, may gusto siyang ilabas kaso pinipigilan niya pa. Here's the thing, ang confidence sa harap ng camera, especially pag nagpe-perform ka, is not something na pwedeng ibigay sa'yo. It's not something na pwede mong bilhin. Now, merong iba sa atin na inherently walang hiya, katulad ko. Pinanganak na akong ganito. Pero for people na medyo hindi ganun ka confident pa sa harap ng camera, na pag-aaralan po yan, and it comes with experience. The more na ginagawa mo, the more na inuulit-ulit mo, the more na ine-expose mo ang sarili mo sa harap ng mga tao, sa harap ng camera, nasasanay ka, nawawala yung hiya, tumataas ang confidence. Sabi nga dun sa isang TED Talk na napanood ko, confidence is a matter of practice. It's a matter of repetition. Paulit-ulit mong gagawin hanggang sa ma-build up mo yung confidence mo sa paggawa ng isang bagay na yan. Now, pagdating sa technicality, flawless. Okay? Syllabication, nandun. Yung articulation, magaling. Ibig sabihin, klaro yung sinasabi niya. And for me, personally, isa yan sa mga pinakamalaking factor kung ako ba mag-iidolo ng isang rapper, no, o magagandahan sa isang kanta kapag naiintindihan ko
Para lang malaman ninyo, okay? Sa mga hip-hop fans, sa mga rap fans out there, I'm not a purist. I'm a fan of music. Ako yung tipo na makikinig ng sigaw ni Chester Bennington sa Linkin Park at makikisabay kahit hindi ko kaya. Tapos, the next song na patutugtugin ko, Pretty Boy ng M2M. Batang 90s. Here's one thing sa mga baguhang rapper. Alam mo na nag-effort talaga si Michael na kabisaduhin ang kanta. Mahirap mag-memorize ng rap. Kahit ako, hindi ako nagme-memorize ng rap sa mga tulad nito. Namimilipit na ang dila, baka nasilaw ka na sa kakasuya sa kanyang dibdib at sa hita. Pero chong, pagka ganon, baka hindi mo alam, dito to. Alright, so puntahan natin tong issue na to ng being privileged. Kasi ito lang naman talaga yung pinaka gist ng kwento eh. Anak ni Manny Pacquiao or Senator Manny Pacquiao itong si Michael. Alam na natin yan. Now, regardless kung ano man ang aking political, religious o personal opinion sa People's Champ, to be fair kay Michael, he is not his father. Okay? So, hindi ko na yung pag-uusapan dito. So, maraming nagreklamo, maraming hater ang nagsasabi na he is just another privileged kid. Well, he is. Diba? Hindi naman natin madidina yan. Tapos may nag-tweet, hanapin ko muna yung kodigo ko dito para malinis, para word for word masabi ko sa inyo. Eto, si Jason Dacal na isang musician din, na isang artist din, nag-tweet, "Shit like this makes me want to stop making music. Honestly. LOL." So ano ba yung sinasabi niya dito? Yung sinasabi po ni Jason ay hindi lamang tungkol dito kay Michael. Ang sinasabi niya, ang kinikriticize niya, ang sistema sa show business, sa music industry, at actually sa halos lahat naman ng mga industry. Na kapag meron kang connections, meron kang kakilala, or in short, anak ka ng isang mayaman, kilala, sikat na tao, ganun, mas madali kang mabigyan ng opportunity, mas madali kang mabigyan ng break. Yun yung sinisigaw ng karamihan na napaka-unfair daw. Which is true. Kahit saan merong pamumulitika na nangyayari. Hindi po mawawala yan. Maraming mga artists ang nagre-reklamo dito kasi alam nila na ganyan yung sistema. For example, eto yung isa sa mga tweet ni Jason Dacal na part nung thread na yon na hindi siguro nabasa nung iba na bigla na lang nag-react. Eto yung isa. "It's weird to me how people will automatically give a platform to rich artista kids with mediocre talent." Mediocre, ibig sabihin, mas mababa pa sa standard, hindi kagalingan. Yun. Mediocre talent who already are financially set for life while local rappers risk their livelihood to make music and get zero recognition. Napakaraming mga rapper ang nag-umpisa sa wala. Okay? That's why na-appreciate ko itong Flip Top kasi dito nabigyan ng opportunity na makilala itong mga ibang rapper na may kakayahan, may abilidad, may galing para maipakita nila sa atin yung kanilang mga talento. Pero isipin natin to. Sino po ang isa sa mga pinakasikat na rapper dito sa buong Pilipinas na mahal nating lahat, especially sa mga fans ng rap, isang icon sa music industry, and isa sa mga kino-consider natin na king of rap or king of hip-hop? Kilala nyo? Starts with letter F. Diba? Si Francis Magalona. So rest in peace. Si Sir Francis Magalona, hindi po siya nagsimula sa wala. Isa din siya doon sa mga pinanganak sa pamilyang may kaya. And anak din siya ng sikat. Yung parents niya, dalawang artista, sikat ng mga 40s and 50s. Apo ng isang former senator dito sa Pilipinas. Now, ayokong i-compare si Michael Pacquiao kay Sir Francis Magalona in terms of pagkatao at kakayahan pagdating sa musika. Okay? Ang akin lang, pareho sila halos ng pinagmulan. Okay? So why are we not hating on him? Abay, malay ko. Ang point ko lang po ay ganito. Kung ikaw mula sa hirap, kung ikaw man mayaman, siguro patas lang sabihin na lahat po tayo ay merong karapatan na i-pursue kung ano ang ating hilig, kung ano ang ating gusto. Now, I understand na yung mga negative comments dito, yung hatred, nanggagaling doon sa punto
na unfair ang music industry. Yeah, unfair ang music industry. Alam na natin yan. Maraming mga nagsimula sa wala. For example, sina Chito Miranda, parokya ni Edgar, di ba? Hindi naman sila binigyan agad ng break dahil may kakilala sila. Nagsimula silang tumugtog sa kanilang eskwelahan, sa paaralan nila. Pero ano yung sinabi ni Chito Miranda tungkol dito sa hate? Simple lang. Eto, ayos din yung tugtugan ng anak ni Pacquiao. Nakakabilib. Original niya ba yon? Kung oo, sobrang astig. Kung hindi, okay lang. Ang galing niya pa rin. This coming from someone na hindi binigyan ng easy break sa showbiz. Rap is the poetry of the streets. Nagsimula po yan sa mga block parties sa New York noon. Nag-evolve hanggang sa maging isang uri ng kompetisyon between sa mga MCs. Parang naging kabilang na sa kultura nitong mga MC yung kapag ikaw isang batang privileged o hindi ka nakaranas ng hirap sa buhay mo o kung mayaman ka, hindi ka karapat-dapat maging rapper. Tingnan nyo na lang itong eksena sa final battle ni Eminem sa pelikulang 8 Mile. I know something about you. You went to Cranbrook. That's a private school. What's the matter, dog? You embarrassed? This guy's a gangster. His real name's Clarence. And Clarence lives at home with both parents. And Clarence's parents have a real good marriage. This guy don't want to battle. He's shook. Cause ain't no such thing. What should be changed is the system, hindi ang batang ito may kasalanan. I know a lot of artists and a lot of people behind the scenes are trying to change this. And sana magbago. Mabigyan ng mas maraming break yung mga deserving artists na hindi naman mayaman, walang koneksyon. But you know what? Kung iisipin nyo, nangyari na. Saan? Dito, sa YouTube. Yung isang malaking entertainment company, paano ko ba siya tatawagin? Maraming mga hinahandle na artista, musicians. Hindi ko na lang sasabihin. Nang scout sila nung nakaraan lang dito sa YouTube. May isang YouTuber pa nga na hindi naman kagwapuhan, tapos parang hindi nagsusuklay, tapos parang hindi nagsishave. Pinapirma nila ng kontrata. May banda na ngayon. Kilala nyo ba? Idol ko yun eh. Approve. At the end of the day, eto lang po yung gusto kong sabihin. Okay? Ang performance ni Michael Pacquiao na kumakalat sa internet is not his best. Mas nagagandahan pa ako dun sa tunog ng Pac-Man. Bakit? Kasi may puso. Nararamdaman ko yung passion, nararamdaman ko yung emosyon. May flavor. Yung sa performance lang ha, not the song. Medyo ninenervyos eh. Pero you know what? Bago pa lang siya sa pagpe-perform. Okay? Bata pa siya. Kulang pa siya sa exposure. And eventually, kung titingnan natin ang raw talent nito in terms of technicality, regardless of the connection, kapag nagpursige itong bata at hindi siya nilamon ng sistema katulad ng ibang artists, maraming mararating. Seryoso, mararating niya yon kung hindi siya magpapa-apekto sa mga tulad mo na mema, na puro nega. Hindi ka namin kailangan ngayon, especially may pandemic, may COVID. Kung pwede lang, let's pour out more positivity in the world. Na hindi naman ako nagiging showbiz kung pangit ito at hindi siya magaling, sasabihin ko naman. Yung nga lang magaling din eh. Regardless kung kaninong anak siya. So I'm looking forward to more from Michael and hopefully makagawa siya ng Tagalog na kanta. Mga Inglesero tong mga batang ito eh. Gawa ka ng Tagalog, Michael. Tapos ipaparody ko. So maraming salamat sa mga nanood. Sana naman na-miss nyo ako kahit konti dahil na-miss ko kayo. Konti lang pero na-miss ko kayo. And I'll see you on the next video. Thank you. Pero parang challenging din eh. No? Gawan ko kaya ng parody itong hate. Gusto nyo ba yon? Comment kayo kung gusto nyo mangyari.